Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon, opinion, itong post ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya, Jesus Falses, abogado ito na pro-BBM lawyer. Attorney Jesus Falses wants Tory to lead DPWH because, pakinggan nyo ang rason ha, he had earned 72 units of communications and engineering at Mapua when he was in college. Ayos 72 units. This was the same guy who vehemently against Mark Villar, who graduated in an Ivy League school. Ivy League school, kwan ito, first class na eskwelahan ito, pangmayaman, Ivy League School, and had masters in business at University of Chicago Booth School of Business. Thus, academically trained in project management, and of course, he had professional experience in that as well. Kasi, ang pamilya nila nasa construction business So alam niya mag-manage ng public works. Ano pa? And the only thing Tory managed successfully is the KOJC seeds and kidnapping of Digong. These idiots are deranged, consumed by their hatred of the Dutertes, and their brains degraded to its reptilian mode. Grabe naman si Sas. Grabe maanghang na salita para kay Attorney Jesus Falses. Nakakatawa nga naman. Qualified siya dahil may 72 units na engineering. Anong klaseng... Okay. Speaking of Mark Villar, walang masyadong issue sa DPWH nung panahon niya, panahon ni PRRD. Ang dami nilang napatayo na build eh. Ako mismo, pamilya ko, benepisyo kami ng build. As early as year 2000, nakabili na kami ng isang magandang farm sa liblib na parte ng Bukidnon. Grabe ang kalsada doon. Hirap na hirap ang sakinan. So, we did not expect na makalsadahan pag-abot ni PRRD. Kaya, forever, yung pamilya ko, and yung mga nandun sa mga bundok-bundok na nakalsadan, forever grateful kami kay PRRD, and of course, kay Secretary Mark Villar dahil wala na. Ang sarap ng tumira sa farm. Dahil kalsada talaga. And hindi siya basta-bastang kalsada. High quality. Kasi ang mga kwento na narinig namin sa mga kontraktor na mga hindi namin pwedeng i-substandard dahil hindi kami babayaran ni Digong. Ganon ang kwento. At nakita ko mismo nung matapos na yung kalsada, nagkaroon ng inspeksyon. Mamaya, may mga porsyon ng kalsada doon sa papuntang farm namin binakbak, giniba. Porsyon man lang kasi yun pala sa quality inspection, yun ang mga hindi nakapasa. So, giniba ng kontraktor, siniminto ulit hanggang retesting nakapasa. Yun, binayaran sila ng gobyerno. Ganon ang kalakaran nung panahon ni PRRD pagdating sa public works. And I salute Secretary Mark Villar. Pagdating sa project management, grabe. Eyewitness ako. Okay? Dito ngayon, anong nangyari? Yun na. Kawawa ang taong bayan. For 2025 alone, 545 billion na napunta lang sa wala.
So, bottom line, dapat sa aking pananaw, palitan na ang DPWH Secretary. Kung ang i-offer kay General Torres, DPWH post, qualified ba siya? Para sa akin, yes! Kasi dyan na niya, di ba, decisive siya, mission-oriented, at walang kinakatakutan. Kailangan natin ng isang bastonero so yung tapang ni General Torre pwede niyang gamitin diyan sa DPWH. Kaya pabor ako kung gawing DPWH Secretary si General Torre. Makakatulong pa siya sa bayan. Sasaluduhan ko pa siya kasi wala na, beyond may nakita akong post ni Senator Lacson kagabi. DPWH, lungga ng magnanakaw, sabi niya. So, hindi na pwede na sobrang mabait si Secretary Bunuan. Hindi ka magsilbi sa ganyang sitwasyon. Kailangan mo ng somebody na may dating. Parang PRR din nun. Yung tanimbala, dating niya, sige, magtanim kayo ng balay, pakain ko sa inyo yan. Tumigil. Kaya yung image ni General Torre, nandun na yung magagamit yung kanyang image na matigas, matapang, walang kinakatakutan. Kaya sana kung bigyan man lang siya ng post, pwede DPWH Secretary. I don't know sa inyo. Magbasa lang ako sa mga comments. Nasaan na ba yun? Ito, mga comments. Howdy, Wowie. Jesus and Richard Hidarian, are like the Bushwhacker twins because of the distraction they bring. For the rest, if you were 80s or 90s kids, you'd know who they are. Well, that is if you were also Hulk Hogan fans. Ramon Narciso, maybe Palsis is amazed how Torres showed his expertise in demolition, like how they trust the KOJC compound. Anyway, kanya-kanyang Jesus Palsis and Richard Hidarian, the self-proclaimed greatest political analyst to ever walk the planet. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. O karon ako diri sa kapihan ni Landang, ni Dato Makalandang, nga mag-wedding si akong kauban. Muni nga tambok kaayo ang iyang kape. So makita gid nato. Muni ang kapihan ni Dato Makalandang isa pa kabulan. So nami dire karon sa akong kauban kay nag-wedding mi sa kape nga Hindi ako ang kapihan ni Dato Landang kay para gyud nga dali makarbes, dali mamunga ba. so tambok yun kaay siya. Og ako pag yun giporboration og yuta para gyud nga motambok pag yun siya. So kani nga sidling ang natanom diri nga side 1,805 ni ka punuan. Gid mi. Digang gid namo aron
Salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa kape nga nakapananom gyud mi. Og iyanin ni Dato Makalandang tanom. Salamat gyud kaayo.